Ako pala si Eric. Binasagan akong gatok dahil daw payat ako at sakitin. Mahirap ang buhay ko noon. Kaya naman, maaga akong nagtrabaho. Nagbebenta ako ng plastic at nagtatapon din ng mga basura. Oy! Boy! Tara dito! May mapatapon ako sa'yo. Ito, patapon na lang to sa labas, ha? Sige po. Ito pala bayad ko. Bagong, sige. Hindi tapos mo na lang. Ganoon pa man, mayaman naman ako sa pagmamahal ng aking mga magulang. Ma'am, sorry po, I'm late, ma'am. Masaya naman ako sa kung anong meron ako, pero hindi maiwasang mainggit eh. Lalo na kapag nakakakita ako ng mga batang may mga bagong damit at gamit tuwing pasukan. Ayan, magandang hapon ma'am. Sorry, na-late ako. Siyempre, pag pogi, na-late. And bumili para ako ng mga gamit ko. Mahal na mahal kasi ako ng magulang ko eh. Naman full package ng yung marker. Saka meron pa akong malaking stapler. And napakamalaking glue. Ako lang meron nito, kayo wala. Mga mahihirap lang kayo. Mabuti na lang sa murang edad, nakilala ko ang Panginoon. Dinala kaming magkakapatid ni Auntie Meli sa church. Uy, ano oras na ba't di ba kayo nakabihis? Ayun Mabuti nga na. pala. Okay na. Sige po, tita. Sunod na lang po kami. Huwag nang kakalimutan dalhin ng Bible, ah. Okay, thank you. Welcome po sa JCIS Church. Again Morning po po. na kayo. Sulat po muna kayo ng name. And kung anong time po kayo. Oo nga pala, Eric, kasi ako naman. Sabi sa kanila kuya na papunta na Diyos sila. Mahuli na Diyos. Kahit ganun pa man, ilang ulit na sinubok ang aking pananampalataya. Kahit Kristiyano na ako, paulit-ulit akong nalululong sa kahalayan. Ayaw ko na, pero hindi ko mapigilan at hindi ko maiwasan. Tulungan mo na ako. Hindi ko na kaya. Suko na ako. Lord, tulungan mo na ako makalaya. Ngunit salamat sa Diyos, tinulungan niya akong ma-overcome ang mga ito. Sa biyaya ng Diyos, nalampasan ko ito at pinalaya niya ako. Sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, kaya't ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak, upang ang sinumang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Amen. Nagpatuloy ako sa Panginoon. Ginawa niyang positibo ang pananaw ko sa buhay. At mas malalim kong naintindihan at naramdaman ang pag-ibig niya sa akin. Inayos ng Diyos ang buhay ko. At ngayon ay may pamilya na ako. Sila ang naging inspirasyon ko sa buhay. Pero nayanig muli ang pananampalataya ko nang mamatay ang aking kuya at sinundan din agad ng aking nanay. Pagkatapos lang ng 9 na buwan, halos gumuho na ang mundo ko noon. Ngunit ito pala ang kaparaanan ng Diyos para mas maging matatag ako at mas magtiwala ako sa Kanya. Nagpatuloy ako sa pagmiministeryo at sa discipleship training. Inalay niya ang aking puso at isip sa kanyang kalooban. Purihin ang Diyos! Nakot ako ng vision
Binigyan niya ako ng pagkakataon na mag-handle ng cell group, kasama ang mga kagaya ko ring haligi ng tahanan. Hello sa lahat po ng mga tatay, mga daddy, mga ama ng tahanan na katulad ko po. Ang tanging payo ko, ang tanging hamon ko po sa lahat ay ilapit po natin ang ating pamilya sa Panginoon. Walang iba hong magdadala, walang ibang maglalapit sa kanila kundi tayong mga ama, tayong mga haligi ng tahanan. Ilapit natin sila sa Diyos, tayo ang magturo sa kanila, tayo ang dumisiplina sa kanila. Kailangan ng pamilya ng isang makadiyos na ama. Ang sabi sa Joshua 24:15, "As for me and my house, we will serve the Lord." Nais po ng Diyos na sa mga magulang, na sa mga ama ng tahanan, magsisimula ang paghihikayat sa paglilingkod sa ating Panginoon. Kaya, mga tatay, mga daddy, mga nanay, tara na! Dalhin natin ang ating pamilya sa paglilingkod sa Panginoon. Muli po, ako si Eric Mendoza, isang ama, lingkod ng Diyos, minahal ng Panginoon, at mas lalong minamahal ng Panginoon. Salamat po sa ating Panginoon. Jesus can.